Mga content creators na naaresto dahil sa kalokohan. Part 2. Mahirap din talaga maging influencer o vlogger dahil kailangan nilang isiping mabuti ang content na magpapalakas ng views at engagement nila. Kaya marami silang ginagawang kung ano-anong diskarte para masigurong maraming manunood ng kanilang videos. Kaso nga lang, ang iba ay sumobra at naging abala na sa iba pang tao. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ang iba pang kwento ng mga malalang kalokohan ng mga influencers na nauwi sa pagkakaaresto. Number 6. Ang Russian hitman prank nina Jonathan at Vitaly. Noong 2012, ang magkaibigang sina Jonathan Vanegas at Vitaly Zurovetsky, parehong 20 years old noon mula Delray Beach, Florida, ay plinano ang kanilang prank na pinamagatang Russian hitman prank gone wrong. Nangyari ito sa labas ng isang Publix market sa Boca Raton, Florida, kung saan nakasuot ng suit si Zurovetsky at may dalang briefcase habang lumalapit siya sa isang lalaki. Sinabi niya rito na may 60 seconds na lamang ito para lumayo sa briefcase. Kaya naman takot na takot ang kanilang victim at tumakbo ng mabilis palayo sa case. Pero nung sinabi ni Zurovetsky na prank lang ito, hindi natuwa ang lalaki na kinilalang si Andre Brown, isang 51-year-old na military veteran. Nagwala siya at nagpakawala ng mga masasakit na salita dahil ayon sa kanya, masama na ang araw niya at ito pa ang nangyari sa kanya. Tuloy-tuloy ang galit ni Brown at pinagsisigawan niya ang dalawa na patayin ang kamera. Sinabi nila na naka-off na ito pero patuloy pa rin naman sila sa pagre-record. Nang bantang tatawag si Brown ng pulis, nagmakaawa ang dalawa na huwag ituloy. Hindi nakunan ang sumunod na eksena pero naaresto si Vanegas ng mga otoridad dahil sa felony bomb hoax charges. Si Zurovetsky ay hindi agad naaresto pero kalaunan ay kinasuhan din ng parehong paratang. Ang mga otoridad ay tumawag ng bomb squad na ikinagulat ni Zurovetsky dahil prank lang ang kanilang ginawa. Ayon kay Sandra Bunenberg ng pulisya, ang reaksyon ni Brown ay makatwiran sa ganitong sitwasyon. Ikaw, paano ka magre-react? Number 5. Ang Lamborghini fireworks gone wrong ni Alex Choi. Masaya talaga pag extreme at medyo out of this world experience. Kaya naman may mga content creator ang walang paawat sa paggawa ng mga extreme content na afford naman nila. Katulad ni Alex Choi, isang popular na content creator na nagsagawa ng kakaibang stunt na may title na Destroying a Lamborghini with Fireworks noong July 4, 2023. Ganito ang nangyari. Dalawang babae ang nagpaputok ng fireworks mula sa isang helicopter patungo sa isang Lamborghini habang si Choi ay nagpipindot ng fire missiles button. Parang live-action video game ang peg. Ang cool, di ba? Ang kaso nga lang, wala siyang permit para mag-shoot o gumamit ng fireworks sa helicopter. Ang stunt ay naganap sa El Mirage Drake Lakebed sa San Bernardino County, California. Binili ni Choi ang fireworks mula sa Las Vegas dahil illegal ito sa California. Sa video, may behind-the-scenes footage na nagpapakita kung paano nila kinuhanan ang mga exciting scenes. Pero, hindi na-amaze ang otoridad sa stunt na to, lalo na't delikado ito. Nang masilip ng otoridad ang video, agad nila itong sinuri. Pinasara ng Federal Aviation Administration ang license ng piloto ng helicopter. Si Choi ay inaresto noong June 5, 2024 at pinalaya sa piyansa ng $50,000. Ngayon ay nahaharap siya sa kaso ng causing the placement of an explosive or incendiary device on an aircraft. Isang napakaseryosong federal offense na may posibleng parusa na hanggang 10 taong pagkakakulong. Kaya laging tandaan ang kasabihang ito, just because you can doesn't mean you should. Number 4. Ang fake car accidents nina Christopher at Kimberly Phelps. Kung may mga pasaway vloggers na minsan ay mapagpapasensyahan pa, ang kwentong ito ay siguradong magpapakulo sa inyong dugo. Noong March 22, 2023, inaresto ng mga otoridad ang mag-asawang sina Christopher at Kimberly Phelps mula Yucaipa, California dahil sa kanilang sadyang pagbangga ng sasakyan para sa videos ng kanyang channel at makakuha ng insurance payouts. Ang channel nilang Blue Ghost ay may 162 videos na nagpapakita ng mga banggaan, road rage incidents at iba pang mga insidente. Natuklasan ng mga investigador na may 23 banggaan sa channel na konektado sa 17 insurance claims na inihain ni Christopher. May 42 pang videos na may kaugnayan sa road rage incidents at mga tinangkang banggaan. Kasama sa mga charges laban sa kanila ang assault with a deadly weapon, insurance fraud at child endangerment. Dahil pati ang anak nila ay kasama sa ilang crash videos. Naku po,
Nakakagigil naman! Noong May 2023, si Christopher ay sinentensyahan ng 3 taon sa state prison at agad na binawi ang kanyang driver's license. Si Kimberly naman ay nakatanggap ng 90 days na weekend county jail o work release, 3 taon ng supervised probation at kailangang dumaan sa 52-week child abuse prevention program. Sana lang ay huwag tularan ng ganitong gawain lalo na kung madadamay ang walang kamuwang-muwang na bata. Number 3, Oreos na may palaman na toothpaste ni Reset. Merong mga prankster na matataas ang sense of humor, pero ang akala nilang nakakatawang biro ay may mabigat pala na kapalit. Ganito ang nangyari sa content creator na si Kanghua Ren, mas kilala bilang Reset, nang maisipan niyang gawing biktima ang isang homeless sa Barcelona para sa isang prank. Isang araw noong 2017, kumuha si Ren ng isang Oreo cookie. Ang sarap, di ba? Pero ibang klase si Ren dahil imbis na cream, pinuno niya ito ng toothpaste at saka ibinigay sa walang kamalay-malay na matandang lalaki na si George L., isang dating pastol mula sa Romania na naging homeless. Binigyan niya pa ito ng 20 euros. Kinain naman ni George ang biskwit na walang kaalam-alam kung ano ang tunay na nasa loob nito at matapos niya itong kainin, nagsimula siyang magsuka. Agad na nag-viral ang video at umani ng matinding galit mula sa mga netizen. Nang makita ni Ren ang reaksyon ng publiko, sinubukan niyang bumawi. Bumalik siya kay George at binigyan pa ito ng dagdag na pera. Ngunit huli na ang lahat. Dinala si Ren sa korte at ayon sa hatol, napatunayang nilabag niya ang moral na integridad ng kanyang biktima. Bilang kaparusahan, sinintensyahan siya ng 15 buwan na pagkakakulong at pinagbayad ng 20,000 euros bilang danyos kay George. Bukod pa rito, pinasara ng korte ang kanilang channel sa loob ng 5 taon. Nagwakas ang karera ni Reset at naging babala sa mga content creators na hindi lahat ng prank ay nakakatuwa, lalo na kapag may nasasaktan o maaaring mapahamak. Sa original na video na nabura na, inamin ni Ren na baka medyo sumobra siya sa prank, pero dinugtungan pa nito ng komento na may positive side naman daw ang prank niya dahil makakatulong daw ang biskwit na may toothpaste para malinis ang ngipin ng homeless. Pasaway na nga itong si Ren. Medyo may pagkalaitero din ito, no? Number 2, ang gasoline drinking prank ng Cordero Brothers. Merong mga pranksters na akala nila makakalusot sila sa kanilang mga kalokohan, pero hindi nila alam may nakaabang na napatibong nagigiba sa kanilang prank. Noong January 18, 2023, ang 2 vloggers mula Davao de Oro na sila Jonel Cordero at Arnold Rabi ay naisipang magsagawa ng kakaibang prank sa barangay Poblasyon, Mawab. Isang araw, bumili si Cordero ng gasolina sa halagang 10 piso at inilagay sa isang soft drink bottle. Habang abala ang staff, kinuha niya ang isa pang bote na may lamang safe na inumin at ininom para magkunwari na iniinom niya ang gasolina na kanyang binili. Pagkatapos, nagkunwari siyang nahihilo at nagsusuka habang kinukunan siya ng video ni Rabi. Nataranta rin ang mga staff ng gasolinahan kaya tumawag sila ng tulong sa Mawab Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office na nasa malapit lang ang opisina. Habang inaalalayan ng mga responders si Cordero at binibigyan ng first aid, hindi na siya nakatiis at ibinunyag na isa lamang itong prank. Dahil dito, inalerto ng mga rescuers ang pulisya na agad namang inaresto ang 2 vloggers. Ayon sa Davao Regional Police, pinaalalahanan nila ang publiko na iwasan ang mga prank na nagdudulot ng chaos, alarm at disturbance, lalo na kung nasasayang nito ang mga resources ng mga tao at emergency responders. Ayon kay Major Judith Gutchela, tagapagsalita ng pulisya, isang kaso ng alarm at scandal ang isinampa laban sa 2 vloggers sa ilalim ng Article 155 ng Revised Penal Code. Ang pangarap nilang maging ultimate prankster, naging disaster. Number 1, ang stage plane crash ni Trevor Jacob. Hanggang saan naabot ang tapang mo? Para lang makagawa ng content na dadagsain ng views. Nako, huwag niyong hahamunin dito si Trevor Daniel Jacob. Siya ay isang 30-year-old na content creator mula Lompoc, California. At isa ring experienced pilot, skydiver, at dating Olympic athlete. Mayroon siyang sponsorship deal para i-promote ang isang wallet sa kanyang channel. Noong November 24, 2021, nag-take off siya mula sa Lompoc City Airport papunta raw sa Mammoth Lakes. Pero ang totoo, binalak na niya tumalon mula sa eroplano at kuhanan ng pagbagsak nito para sa kanyang video. Bago ang flight, ikinabit niya ang ilang video camera sa eroplano at nagdala ng parachute, video camera at selfie stick para i-record ang lahat. Pagkalipas ng 35 minuto ng paglipad, habang nasa ibabaw ng Los Padres National Forest,
Tumalon siya mula sa eroplano at kinuhanan ng kanyang pagbagsak gamit ang mga cameras. Nakuha din niya ang pagbagsak ng eroplano sa isang tuyong brush area. Pagkatapos nito, nilakad niya ang lokasyon ng wreckage at kinuha ang video ng pag-crash. Noong November 26, 2021, inireport ni Jacob ang crash sa National Transportation Safety Board or NTSB. At sinabihan siya ng NTSB na huwag gagalawin ang wreckage para maimbestigahan. Pumayag siya. Ngunit pagkalipas ng ilang linggo, nagsinungaling si Jacob at sinabing hindi niya alam kung nasaan ang wreckage. December 10, lumipad si Jacob kasama ang isang kaibigan gamit ang helicopter para puntahan ang wreckage. Ginamit nila ang mga straps para buhatin ito. Dinala sa isang lugar sa Rancho Sisquoc, Santa Barbara County at isinakay sa trailer ng kanyang pickup truck. Dinala ito ni Jacob sa Lompoc City Airport at doon, pinira-piraso niya ang wreckage. Pagkatapos, itinapon sa iba't ibang basurahan. Pagsapit ng December 23, in-upload ni Jacob ang video sa kanyang channel na pinamagatang I Crashed My Airplane, kung saan pinakita niya ang pagbagsak ng eroplano at prinomote ang wallet na parte ng sponsorship. Nagsinungaling si Jacob sa mga federal investigators. Nagsubmit siya ng maling report na nagsasabing nawala ng power ang eroplano kaya siya tumalon. Sinabi niya rin sa isang FAA inspector na wala raw siyang ligtas na landing option kaya kinailangan niyang mag-parachute. Pero ang totoo, planado niya ang lahat. Ayon sa mga prosecutors, ang ginawa ni Jacob ay exceptionally poor judgment at ginawa lamang ito para sa personal na interes at financial gain, kaya't kailangan siyang maparusahan. December 4, 2023, sinintensyahan siya ng 6 na buwang pagkakakulong sa federal prison. Sayang ang eroplano. Iba talaga ang nagagawa ng social media, no? Unpredictable ang mga pangyayari. Ang akala mong nakakatuwa, exciting, o makakabuti sa'yo. Minsan, kapag sobra, nagiging kalbaryo ang resulta para sa'yo at sa ibang tao. Kaya sa paggawa ng content, ay laging piliin na maging responsable. Tandaan na maraming paraan para magkaroon ng maraming views nang hindi gumagawa ng kalokohan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.